Alright mga kababayan ko, meron ako ipapakita sa inyo na isang video na talaga nga naman pumukaw ng pansin sa mga Pilipino. And anyway, gusto ko yung mga sinabi niya. Ito, real talk lang mga kababayan ko dahil mahilig mang real talk tong tao na to. Gusto ko pakinggan nyo sentence by sentence mga kapatid. Mahal ang presyo ng bigas. Magdadalawang taon na yung presidente. Hindi pa rin bumababa yung presyo ng bigas asa na ipinangako. Oh, pakitawag si Pebbles Kunanan. Pebbles! Di ba? Ikaw ata inaatake nito. Di kayo ang magtaboy ng maya rito na bingi. Parang kayo rin mga bingi. Hindi nyo alam yung sitwasyon ng mga magsasaka. Alam nyo ba? Di ba? Kahit malapit na to sa katotohanan, mga idol. Pwede pa rin tumapiste. Ngayon nga, inuubos ng maya. Yung maya ngayon, bingi. Parang kayo mga reklamador kayo. Wala kayong ginawa kundi magreklamo. At ang sisi ay sa presidente. Kumusta naman? Siguro, mahal ang bigas kasi wala kayong pambili, mga tamad kayo. Magsikap kasi kayo, wag puro reklamo. Hindi nga kayo nagpapasalamat sa mga magsasaka eh. Diba? Wala kayong ginawa kundi magreklamo. Idol naman. Kahit mahal ang presyo ng bigas, kung may pambili ka, baliwala yan, idol. Puro ka reklamo. Lahat na ginawa ng presidente para matulungan ang magsasaka. Pero pag dumating ang bagyo, ang iba't ibang klase ng kalamidad, ang mga insekto, bababa at lilit ang ani naming mga magsasaka. Ang apektado ang gobyerno, magrereklamo na naman kayo. Kayo ang magbantay dito ng maya, kayo ang magtaboy, kayo dito ang tumira sa ilalim ng initan. Lahat na ibinigay ng presidente, suporta sa mga magsasaka. Pero hindi mapipigilan ang kalamidad. Puro kayo reklamo, wala lang kayong pambili. Mga tamad kasi kayo, kaya namamalang kayong bumili ng bigas kasi wala kayong source of income. Maraming trabaho, namimili kayo. Huwag niyong sabihin na walang trabaho. Ang tamad, maraming dahilan. Puro reklamo. Galing, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Real talk yan ah! Shoutout sa'yo kay Kuya. Thank you very much for your wonderful real talk. Ayan, gusto ko himayin to eh. Maraming tatamaan dito ha, bato-bato sa langit, ang tamaan magmagalit. Ang magalit ay sobrang pangit ha, mga kababayan. O, tingnan nyo una yung banat. Tingnan nyo ha. Mahal ang presyo ng bigas. Magdadalawang taon na yung presidente. Hindi pa rin bumababa yung presyo ng bigas asa na ipinangako. Ayan, kanino mga litalya yung sinasabi ni Kuya? May kilala akong ganyan, blind item ko nga ngayon, mga kapatid ha. Ang galing eh. Yung litalya niya na yan, ang tatamaan dyan, hindi lalaki. Hindi rin babae. Mga kababayan ko. Sinabi rin niya ni naalala ko si Hitad. Mga kababayan ko, sinabi rin yan. 2 years sa Cebu, asa na yung 20 pesos na bigas, mga kababayan. So, hindi na kailangan magpaliwanag ni President Bongbong Marcos, di ba, mga kababayan? Ang tatamaan dito sinasabi nito, sapul na sapul, si Bayot, tsaka si Maharlika, mga kababayan. Ito lang pala katapat ni Banat Bay, ni Maharlika, ni Kunanan, o yung mga lintik na alipores pa niya na bumabanat pa sa gobyerno, mga kababayan. Literal! Lahat ng sinabi nito. Ito, magsasaka na yung nagsasalita. Hindi po to scripted. Magsasaka po yan nagsasalita, mga kababayan. Yo, tuloy natin. Di kayo ang magtaboy ng maya rito na bingi. Parang kayo rin mga bingi. Hindi nyo alam yung sitwasyon ng mga magsasaka. Alam nyo ba? Di ba? Kahit malapit na to sa katotohanan, mga idol. Pwede pa rin tumapiste. Ngayon nga, inuubos ng maya. Yung maya ngayon, bingi. Parang kayo mga reklamador kayo. Wala kayong ginawa kundi magreklamo. At ang sisi ay sa presidente. Para sila nga talaga yan.
Si Byron, si Banat Bay, si Maharlika, si ano mga kababayan, si Kunanan. Sino pa ba yung mga alipores pa niya, yung mga putak na putak ngayon sa gobyerno? Para sa inyo talaga yan. Di ba? Totoo yan ha. Hindi nyo alam yung pakiramdam na magsasaka. Mga kababayan ko. Talaga din naman nila alam yung bakit si Maharlika ba naging magsasaka ba? Hindi. Yung joke ba, naging magsasaka ba yun? Hindi. Mga kababayan, si Banat Bay ba, hindi naman naging magsasaka yun eh. Mga kababayan, yung mga nangaalipos na sa gobyerno ngayon, hindi naman naging magsasaka yun eh. Pero tingnan nyo ito mga kababayan, no? Isang magsasakang nagsasalita at nagsasalaysay ng kanyang experience bilang magsasaka. Ang magpapatunay niyan mga kababayan ko, tingnan nyo. Isang magsasaka mismo. 'Di ba? Ako hindi ko naranasan magsaka eh. Kaya nga araw-araw ko pinasasalamatan yung mga magsasaka because meron akong kanin na nakakain sa araw-araw. Pero ito mga kababayan ko, literal na magsasaka, ang nagsasalita. 'Di ba? O 'di ba? Sino ba yung mga bingi? Sino ba yung nagbibingi-bingihan? Sino ba yung ayaw makinig? Eh di yung mga reklamo sa gobyerno, sila yung mga reklamador ng bayan. 'Di ba? Tuloy natin, sinabi niya. Kumusta naman? Siguro, mahal ang bigas kasi wala kayong pambili, mga tamad kayo. Magsikap kasi kayo, wag puro reklamo. Hindi nga kayo nagpapasalamat sa mga magsasaka eh. 'Di ba? Wala kayong ginawa kundi magreklamo. Idol naman. Oo nga, pansinin nyo. Nagpasalamat ba si Maharlika, si Jokla, at si Banat Bay sa magsasaka? Ni isa wala akong nakitang nagpasalamat yung mga yan. Oo, totoo to ha. Totoo to mga kapatid. Ni isang beses hindi ko nakita. Kung sa bagay sinasabi naman ni Hitad, I am for the Filipino people. I am for the Filipino people. Mahal ko ang mga kababayan kong Pilipino. What the heck? 'Di ba mga kababayan ko? Where asan dito? Minsan di ka nga nagpasalamat sa mga magsasaka mga kababayan ko eh. Ay, nako. Ba't magpapasalamat sa mga magsasaka may nakakain na bigas yan? Baka magpasalamat pa yan sa Amerikanong magsasaka mga kababayan. Baka doon pa magpasalamat yan sa Pilipinong magsasaka mga kapatid. Kasi, di ba? Totoo naman. Eto pa. Real talk. Tuloy natin. Kahit mahal ang presyo ng bigas, kung may pambili ka, baliwala yan, idol. Puro ka reklamo. Lahat na ginawa ng presidente para matulungan ang magsasaka. Pero pag dumating ang bagyo, ang iba't ibang klase ng kalamidad, ang mga insekto, bababa at lilit ang ani naming mga magsasaka. Ang apektado ang gobyerno, magrereklamo na naman kayo. Kayo ang magbantay dito ng maya, kayo ang magtaboy. Kayo dito ang tumira sa ilalim ng initan. Lahat na ibinigay ng presidente, suporta sa mga magsasaka. Pero hindi mapipigilan ang kalamidad. Puro kayo reklamo. Wala lang kayong pambili. Mga tamad kasi kayo, kaya namamalang kayong bumili ng bigas kasi wala kayong source of income. Di ba? Tama ako na sinabi ko sa inyo, di ba mga kababayan? Kasi namamahalan kayo ng bumili ng bigas. Ang bigas, magkaroon ng bigas na 39, nagkaroon ng 41 pesos, 45 pesos. Nakita nyo lang nag-52, nakita nyo nag-53, nagalit na kayo. Kasi bakit? Wala kayong pambili ng bigas, hindi kayo nagbanat ng buto mga kababayan. Di ba mga kapatid? Totoo sinasabi ko sa inyo. Hindi na ako nagsasabi niyan. Mismong magsasaka na yung nagsasalita at nagsasalaysay sa inyo mga kababayan. Real talk yun. Maraming trabaho, namimili kayo. Huwag niyong sabihin na walang trabaho. Ang tamad, maraming dahilan. Puro reklamo. Parang naiisip ko ngayon yung mga tamad na to. Sino-sino ba yung mga tamad na kilala ko na puro reklamo? So lahat pala ng mga nagre-reklamo ngayon about doon sa bigas, about doon sa taas presyo, about doon sa yung pala yung mga tamad sa bayan, mga kababayan. Di ba? At least niliwanag na sa atin, di ba mga kapatid? At least may nagsalita na sa atin, may nagsaysay na sa atin ngayon na literal na tamad ang tawag sa mga taong ayaw kumilos at reklamador sa bayan, di ba?
I can't imagine right now, yung mga nagrarally pala doon sa kalye, nagsumisigaw ng taas presyo, tayo baba, ganyan. Yung pala yung mga tamad talaga, mga kababayan, mga kapatid. Napaisip tuloy ako, paano si Maharlika? Paano si Hitad? Paano to si Paano si Banat Bay? Paano si Banat Bay? Mayaman naman yun eh. May pera na yun eh. Dami na ako limbat. Ay nako, nakuha nun eh. Nagtataka lang kay Maharlika tsaka kay Kunanan. Patreklamo ng reklamo to ngayon. Bira ng bira sa social media. Yung pala, ayaw magtrabaho kaya di makapagbanat ng buto. Gagaling! Yeah, Chairman Anes! Ang sarap niyo sa bunutan! Ako! Wala. Kaya pala kayo ng reklamo, hindi kayo nagsasalita, wala pala kayong pambili. Next time magsabi kayo wala kayong pambili. Bigyan ko kayo pang 1 kilo, 3 kilo lang Banat kay Pangulong Bongbong Marcos, wala naman pala kayong pambili, kaya pala kayo nag-iimutok. Ganyan talaga. Ngayon, naunawaan nyo na lahat. Nalaman nyo na ngayon, mga kababayan ko. Ngayon, nalaman nyo na lahat ang rason ng mga magsasaka kung bakit Ito, at least, ang nagsasaysay sa atin at nagsasalita sa atin ngayon ay literal na isang magsasaka at nakakaranas ng pagsasaka. Sabi niya nga, hindi man lang kayo magpasalamat sa mga magsasaka. Diba? Bakit ang katwiran ng iba dyan, kami bumibili sa inyo? No. Magpasalamat pa rin kayo. Dahil meron tayo mga nagsasaka para may makain tayo dito sa syudad, mga kababayan ko. Di ba mga kababayan? Ganyan lang kadali yun. Ganyan lang katindi. It's very simple na video na almost 2 minutes mga kababayan ko, pero napakalaman ng kanyang sinasabi. Maraming salamat sa iyo, sir, kung sino ka man, idol. Sana'y makita kita someday.